Lumipas ang 4 na taon matapos maging hari ng Atlantis, ikinasal si Arthur Curry kay Mira at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki at ito ay si Arthur Jr. Habang hinahati ang kanyang buhay sa pagitan ng lupa at dagat, namuhay ng tahimik ang mag-asawang Mira at Arthur, katulad sa mga normal na tao, at binubusog nila ng pagmamahal ang kanilang anak. Samantala, si David Kane bilang Black Manta ay patuloy na naghihiganti laban kay Arthur para sa pagkamatay ng kanyang ama, na nakikipagtulungan sa marine biologist na si Stephen Sheen upang mahanap ang mga artifact ng Atlantean. Habang si Sheen na nasa gitna ng Antarctica na nagsasaliksik upang makakuha ng impormasyon sa kinaroroonan ng Atlantis, ay biglang may pagyanig na pangyayari at aksidenteng nahulog sila Sheen sa nabiyak na yelo, at natuklasan ni Sheen ang isang kuweba sa ilalim ng Antarctica. At siya namang agad na pinuntahan ng grupo nila Black Manta, at nilusong nila ang kailaliman ng dagat. Inatake sila ng isang higantang pugita at isa-isa silang nasakta at ang iba ay napatay ng mga galamin nito. Sa di inaasahang pagkatalsik ni Black Manta ay tumambad sa kanya harapan ang Black Trident na pagmamay-ari ni Kordax. Ang lumikha nito ay nangangako kay Black Manta na bibigyan siya ng kapangyarihang makakapatayin kay Arthur at magwawasakin ang buong Atlantis. Pagkalipas ng 5 buwan, sa pamumuno ni Black Manta ay tinungo nila ang isang reserbang orichalcum sa Atlantis upang nakawin ang mga ito at gamiting sandata laban sa mga Atlanteans. Ginamit ni Manta ang lumang sasakyang pandagat ng Atlantis upang makarating sila sa kinaroroonan ng Atlantis. Matagumpay na narating nila ang kaharian ng Atlantis. Napag-alaman na ang sasakyan ay hindi kilala, ay agad itong pinaputukan ng mga bantay ng Atlantis, at hinabol ng mga puwersa ng Atlantean at naglaban ang dalawang panig. Lumabas si Manta at nakipaglaban sa mga tauhan ng Atlantis, kasamang nakikipaglaban si Mira sa mga ito, subalit siya at nasugatan ng malubha. Galit namang sinugod ni Arthur si Black Manta para ipaglaban ang kaharian at ipaghiganti si Mira, at mapigilan sila na wasakin ang Atlantis. Subalit sadyang napakalakas ni Black Manta at muli siyang napatalsik nito at dali-daling tumakas. Nalaman ni Arthur na ang paggamit na ito ng orichalcum, na naglalabas ng mataas na dami ng greenhouse gases, ay hindi lamang nagpapataas ng temperatura ng planeta at nagdulot ng matinding lagay ng panahon at pag-asido ng karagatan. Ngunit halos naging sanhi ng pagkalipol ng planeta noong nakaraan kapag ginamit ng isang sinaunang kaharian ng Atlantean. Kinausap ni Arthur ang mga namumuno sa Atlantis, at sinabing kailangan nila ang tulong ni Orm upang matagpuan kung saan makikita ang kinaroroonan ni Manta. Nagtungo si Arthur sa deserter prison na kung saan nakakulong si Orm, ito kulungan sa ilalim ng lupa, at nakipaglaban siya sa mga halimaw na nakabantay kay Orm, at kinalaban ng dalawa ang mga halimaw. Hanggang sa makarating sila sa ibabaw ng lupa ay patuloy silang naglalaban, at napatay nila ang kalaban at sila ay ligtas na. Si Arthur at Orm ay nagpunta sa Sunken Citadel at hinarap nila si Kingfish upang itanong kung nasaan nila mahahanap ang kinaroroonan ni Manta. Nakipaglaban pa si Arthur at Orm sa mga bantay nito, hanggang sa mabihag ni Arthur si Kingfish. Pinaamin niya ito kung saan matatagpuan ang kinatataguan ni Black Manta. Walang magawa si Kingfish at pinagtapat na si Black Manta ay isinasagawa ang kanyang mga plano sa ilalim ng bulkan sa isla ng South Pacific. Nagtungo ang dalawa sa lugar na kung tawagin ay Devil's Deep. Ang lugar ay may ibang kababalaghan sapagkat ay Arthur at Orm ay nagmistulang maliliit na nilalang. Sa laki ng mga insektong nakita nila at silang humahabol sa kanila ay wala silang magawa kundi ang tumakbo ng mabilis. Dahil sa pagpapabagsak ng isang higantang estatwa ay napatunayan niya kay Orm na siya ay tunay na hari ng Atlantis. Nakapasok na sila Arthur at Orm sa lugar na pinagtataguan ni Black Manta, at isa-isa nilang kinalaban ang mga tauhan nito.
Patuloy pa rin ang kanilang pakikipaglaban. At dumating si Black Manta. Hinarap siya ni Orm, pero hindi niya inaasahan ang kalakasan ni Black Manta. Naglaban sila ni Arthur. Nagsuntukan, sipaan, at tirahan ng kapangyarihan. Sa lakas ng espiritong nakapaloob kay Black Manta ay nahirapan sila dito. At dumating ang ama ni Mira kasama ang mga tauhan niya, upang tulungan sila Arthur na talunin si Black Manta. At masira ang lugar na pinagtataguan nila. Habang abala si Arthur sa kaharian ng Atlantis, ay nagtungo naman si Black Manta sa bahay na kung saan ang kanyang ama at anak ay naroroon. Sinaktan nito ang ama ni Arthur at dinukot si Arthur Jr. Para gawing bihag at alay sa paglaya ni Cordax, narating ni Black Manta ang lugar ng Necrus gamit ang sasakyang pandagat ng sinaunang Atlantean. Habang sila Arthur kasama ng kanyang mga tauhan ay nakikipaglaban sa mga alagad ni Black Manta. Ginamit ni Arthur ang kanyang kapangyarihan na makausap ang mga nilalang sa dagat upang sila at tulungan na maharangan ang sound wave na inilalabas ng kanilang sasakyang pandigma. At hindi alam ng kaaway ang nangyayari at biglang sumabog ang kanilang sasakyan. Nakita na ni Black Manta ang nawawalang kaharian ng Necrus at ang nakabilanggong si Cordax. Tinawag niya si Shin at iniabot ang bata kay Black Manta. At pagkatapos inihahanda na ni Black Manta ang kanyang gagawin para palayain si Cordax. Subalit ito pala ay naglalaman ng bomba. Ngunit nakuha pa rin ito ni Black Manta. Si Arthur Jr. ay humihingi ng saklolo sa kanyang ama. At narinig naman ito ni Arthur. Habang akmang papatayin ay siya namang pagdating ni Arthur. Sumugod ang mga Atlantean sa mga halimaw na nagbabantay sa kaharian ng Necrus. Ito ay pinamumunuan ng hari at ni Orm at ng reyna na si Mira. Patuloy ang pakikipaglaban ng mga Atlantean at hindi rin nagpapadalo ang mga tauhan ni Cordax. At sila ay naglaban. Sa kanilang pagtutuos ay napabagsak ni Black Manta si Arthur, dumating naman si Mira para iligtas si Arthur. At tumakbo na papalayo si Mira, para itakas ang kanyang anak. At inihagis ni Manta ang Black Trident kay Mira. Ngunit nasalo naman ito ni Orm bago ito tumama sa kanya. Nalipat kay Orm ang espiritu ng Black Trident, at napasailalim siya nito, at naglaban niya si Arthur. At nasugatan ni Orm si Arthur na siyang dahilan upang makawala sa sumpa si Cordax. Kinumbinsi ni Arthur ang kanyang kapatid na isuko ang kanyang galit sa kanya. Nabuhay ng muli si Cordax subalit ito ay panandalian lamang. Agad siyang pinatay siya ni Arthur at nawasak din ang Black Trident ni, gamit ang kanyang sandata. Nakita ni Arthur si Black Manta. At binigyan niya ito ng pagkakataong mabuhay. Ngunit tinanggihan ni Manta ang tulong ni Arthur at hinayaan ang kanyang sarili na mahulog sa isang bitak. Sa paglaho ng mahika ni Cordax, nagsimulang gumuho ang lugar ng Necrus. At ang lahat ay dali-daling nagsipaglikas para sa kanilang kaligtasan. At kinausap nila si Orm at sibing siya ay malaya na. Subalit ang ipapaalam sa Atlantis ay namatay si Orm sa kondisyon na siya ay nananatiling nakatago. Sa paniniwalang ang pag-iisa ng mga kaharian sa ilalim ng dagat at ang mundo sa ibabaw ay kinakailangan upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa mga karagatan at planeta.